Morning guys, and here I am again for another video. Ayun. So don't mind me kung medyo malikot ako kasi today is Thursday and today is what, 8 nga ba? 26. Ayun. May meeting kasi kami today ng sa school ni Shokung. Ayun, but the thing is, kailangan kong kumain muna kasi meron pa akong mga gamot na iinumin. Kailangan kong pumunta kasi the meeting is all about the counseling. Ayun, counseling for his studies kasi I do really admit naman na hindi ko kaya talaga yung administering sa pag-aaral ng bata or sa bata kasi 'di ba, kahit naman ilang taon na ako, it's my first time to take care of a kid. Ayun, first time ko magkaroon ng anak na aalagaan dito sa Japan, so I have to really be cautious with everything that I do kasi hindi ko naman talaga alam dahil hindi naman ako dito nag-aaral. Wala din naman mag-guide sa akin na husband or sino pa man kasi nga most likely lang naman sa mga maririnig mo is yung pangingialam, ganito dapat, ayun. So ayoko ng ganun kasi it's just going to bother me, ayun. Maguguluhan lang ang mundo ko, ayun. So ayun, today sobrang ang pangit na nga ng itsura ko. Pangit din kasi ang nararamdaman ko ngayon, guys. Ayun. So, ayun. Literally, always naman ganito ang buhok ko. Always naman ganito yung itsura ko. Pero, alam mo yung feeling na talaga ang pangit-pangit ng feeling mo. Kasi ang pangit talaga ng pakiramdam mo. Ayun. So, ayun. Excuse lang, guys. Ayun. Every day, 3 times a day, may mga gamot ako iniinom. Maliban sa mga pain relievers ko. And, going back to myself. Ayun. So, I'm going to take the chemotherapy again on November 1st. Oh, that's going to be the 6th chemo. 6th round, ayun. So, kaya talagang nasali nakakapangit ang pakiramdam kasi alam mo yun, alam ko na magiging pangit na naman yung pakiramdam ko kasi we do all know na talagang when you say chemotherapy, there's going to be ano ba tong tawag dito? Mga side effects na sobrang titindi. Ayun. So, ayun. On November 1st, ayun, 6th chemotherapy ko. So, talagang back to my challenging moments talaga ako. Kasi babalik na naman yung mga kung ano-ano dyan. Pero, yun nga, when you say chemotherapy din naman kasi, masasabi ko lang naman is, kung ikagagaling ko, why not, diba? Pero, ayun, nakakalungkot. Balik na naman ako ng chemotherapy. So, sabi nga ng anak ko, Mama, magbababay na naman ba tayo sa buhok mo? That's what he asked me. Ayun, so sabi ko, hindi ko alam baby kasi hindi ko na masyadong inelaborate ang tanong kay doctor. Pero ngayon, ayun, I do really hope so na hindi naman sana kasi maglalagasan na naman siya, guys. Takot ako. Ayun. So, yung mga gamot ko, tsaka yung bag ko, I have to fix and settle up everything kasi alam mo naman, masyado na marami yung gamot na nandun sa aking medicine bag or medicine box. Yung medicine box na yun, guys, that is a medicine that I am taking from before and now kasi palit sila ng palit. Hindi ko naman na siya naiisuko.
So, ayun. I think, kasi alam ko din naman, medicines have expiration. Yung iba kasi para nakikita ako, they were, surrendering some medicines. Ayun. So, I'm not sure really kung ano talaga kasi, yung nga gaya nga nasabi ko, it's been a long time since I came back here. Tapos, during the time na nandito ako sa Japan before, I was not this sick. Ayun. The sickness that I had was pretty much normal. Yung, alam mo yun, yung weak ako from, tawag dito, mga kaze, yan, yung netsu. Madali kasi ako talagang, sakitin talaga ako even before. So, most likely, kapag napupunta ako ng hospital before, that's going to be injections for kaze, kusuri, yan yung mga tinitake ko noon sa doctor kasi alam mo na mahina yung katawan ko. So, ayun. Dami ko iyak dati sa mga tao na nangaasar sa akin. Actually, akala mo kung sino yung mga nangaasar sa akin. That was my family I'm referring to. Hindi yun yung asar na negative naman. They were referring to me kasi ako yung pinakamataba sa family namin. Ayun. So, lagi nila ako inaasar. Ano ba yan? Taba-taba mo. They always keep on telling me that thing. So, sabi ko, lagi akong, kasi sobrang pikunin ako, guys. Sobrang pikunin ako. So, alam mo yon, siguro na-adjust ko lang yung pagiging pikunin ko when I was already on my 30s na ba. Siguro yung mga nasa 30s pikunin pa ako. 40s, oo, nasa 40s na ako when I began to realize na papatulan tong mga to. Diba? Ayun. So, ayun guys. Parang sobrang ang gulo ng utak ko ngayon guys kasi yun nga, yung aking nararamdaman hindi maganda. Tapos ito, nagmamadali ako magayos ng bag ko kasi kalat-kalat yung mga gamit ko sa bag kasi lately I am not really in condition. So, yung mga kailangan kong gamit, ito na, nakalat-kalat na sila sa bag ko. Kaya, kailangan ayusin. Ayun. Pero, ayun. I'm just, doing some, update lang sa inyo guys na, ayun, I'll be taking up the chemotherapy again. And, ang inyong friend is ito, malala pa sa dilang malala yung pakiramdam palagi. So, ayan. So, not going to consume your precious time. Ayun, so, guys, I'm not going to elaborate more. Ang masasabi ko lang, guys, is, ayun, para sa mga pinagdadaanan kagaya ko, dumaan lang tayo. Huwag tayong tatambay kasi tayo rin na mahihirapan. And, take everything that we encounter as a challenge para matest kung hanggang saan yung ating strength. And yun, I hope guys na lagi tayong kakapit sa Kanya, lagi tayong magdadasal. Ayun, so yun lang ang masasabi ko for today. And ayun, see you again soon guys. Bye-bye. Love you.